Ngayon po ay Pentecost Sunday at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Nang natapos na ni Jesus ang kanyang misyon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ipinadala o isinugo niya ang Espiritu Santo. Ayon sa mabuting balita, nang si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad, hiningahan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang paghinga ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagpapaalala sa atin noong likhain ng Diyos ang tao ayon sa kwento ng aklat ng Genesis chapter 2 verse 7 na kumuha ang Diyos ng putik at ginawa niyang tao at ito'y kanyang hiningahan at ang tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya ito din ang kahulugan nung hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Na nang hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ay binibigyan din niya sila ng bagong buhay. Jesus is transforming us to be new persons. Nilikha niya tayong muli upang tayo ay magkaroon ng bago at walang hanggang ugnayan sa Diyos. Nabuo tayong muli at muling nagiging kaisa ng Diyos. Ang misyon o gawain ng Espiritu Santo ay ang pagpapatuloy ng misyon at gawain na Jesus. Papalitan ng Espiritu Santo sa Jesus pag siya ay bumalik na sa Ama. Kaya mayroon pong dalawang role o tungkulin ang Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin tungo sa ating kaligtasan. Siya ang mangunguna sa atin papunta sa Ama. Siya ang ating daan tungo kay Jesus. Kaya kailangan nating makinig sa bulong o udyok ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sundin natin ang kanyang mga advices at gawin kung ano ang sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Kaya sumasangguni at lumalapit tayo sa Espiritu Santo. Pangalawa, tutulungan tayo ng Espiritu Santo na maintindihan ang lahat ng itinuturo at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin upang intindihin ang mga salita, pamamaraan at kalooban ni Hesus. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng tapang at lakas tulad ng kanyang ginawa sa mga apostol na magpapatutuo sa mabuting balita hanggang sa punto ng ating kamatayan. Ang Espiritu Santo ang bubuhay muli at magpapabago sa atin tulad ng sa mga apostol na mamuhay sa pananampalataya. Kaya ang banal na Espiritu para sa atin ay ang ating sanctifier, inspiration, and consoler. At ang ibig sabihin lamang ng lahat ng ito ay iniibig tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos, kaya ayaw niya tayong iwanan na mag-isa. Minamahal tayo ng Diyos, kaya gusto niyang siguraduhin na 100% tayong buong maliligtas. Kaya ibinigay niya ang Espiritu Santo. Kaya sinasabi din sa atin ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety
that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.